Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Apat na putahe ang nakahain sa hapagkainan ng mga layko. Pagkatapos pangunahan ng ama ng tahanan ng pagdarasal ay nagsimula ng kainan. Tahimik ang lahat, pati ang dalawang anak ni Winona at ang asawa nitong si Nanding ay tahimik din. Ang tahimik naman, pakli ni Wendell. Lahat ay nag-angat ng tingin maliban sa ama ng tahanan. There's a proper time and place to talk about things. Kumakain pa tayo, sabi nito. But this isn't normal. Nakakabingi. Pati ang mga pamangkin ko ay para nahihiya magsalita dahil sa sobrang katahimikan, katwiran ni Wendell. Ano ang normal? Ang gaya ng ginawa mong paglalayas? Ang ginagawa mo sa buhay mo? Nabalot agad ang tensyon ng paligid. Kinabahan si Teresa. Natatakot siya sa maaring kauwian ng pag-uusap na iyon. Hinawakan ni Tita Gina ang braso ng asawa nito. Wilfred, kung hindi mo pa rin kaya magpasakop, hindi kita pinipilit. Wendell, look at you. Hanggang ngayon ay wala pang direksyon ang buhay mo. Babae, alak. My business is doing well, Papa. If you want to see my book of accounts, you may see it. I'm making money. Kailanman ay hindi ako umasa sa inyo, katwiran ni Wendell. That's not enough. Giit na Tito Wilfred. Nothing would be enough for you, Papa. Noon pa man, kahit anong gawin ko, palaging mali sa paningin mo. Ang gusto mo kasi, sundin ko ang lahat ng gusto mo, gaya ng ginagawa ni Winston. Nagtages ang mga bagang ni Tito Wilfred. You don't have the right to talk to me in that way. Mariing wika nito. Naalarma na si Tita Gina. Hinarap nito si Wendell. Wendell, please stop it. Tahimik lamang si Winston. Gayun din ang mag-asawang Winona at Nanding. Siya naman ay napakalakas na ng kabog ng dibdib. Natatakot na talaga siya. Lihim siya nagpasalamat nang tumayo si Wendell. Excuse me, sabi nito bago tumalikod at lumabas ng komedor. Bumaling si Tito Wilfred kay Winston. That's what I'm worried about. Alam kong hindi magiging maganda ang pagharap-harap natin kasama si Wendell. Dapat ay hindi mo na siya inimbitahan, Winston. Gaya ng sabi ko na, gusto kong kumpleto yung pamilya natin bago man lang ako umalis, Papa, sabi ni Winston. Pero alam mo na hindi kagaya natin ang takbo ng utak niya, sabi ni Tito Wilfred. He's still part of this family. Papa, may katwiran si Winston, sabad ni Winona. Alright, if you want him to stay, he better talk with sense. Ituloy na ninyong pagkain, ani ni Tito Wilfred. Pinagmasdan niya ang bawat miyembro ng pamilyang iyon. She had been with this family for 14 years. Kung sa iba siya nagpunta, hindi niya siguro kung magiging ganoon kaayos ang buhay niya. She was brought up the right way. Kung hindi dahil kay Tita Gina, baka napagaya na siya sa ibang kaedad niya na naligaw ng landas. The entire family treated her like a princess. Pinag-aral siya ng mga ito sa magandang eskwelahan. Napakalaki ng utang na loob niya sa mga ito. Ang pinakamaganda nangyari sa buhay niya sa pamilyang iyon ay ang pag-ibig na nabuo sa pagitan nila ni Winston. Oo, tama. Iyon nga. Pero bakit parang hungkag ang kanyang pakiramdam? Bakit parang nagkaroon ng pagdududa sa kanyang isip at puso pagkatapos niyang makausap si Wendell ng masinsinan? Bahagyang ipinilig niya ang kanyang ulo. Itinutok na lamang niya ang kanyang isip sa pagkain. Dapat ay masaya siya dahil sa tingin niya ay nagustuhan ng mga itong iniluto niya, pero may kulang. Marahil ay dahil alam niyang aalis na si Winston sa makalawa. Nang matapos ang hapunan ay nagtungo sa study ang mag-anak. Ang kawaksing sinita ang nagtimpla ng kape at naghatid niyon sa mga ito. Binalikan siya nito para sa kusina para tulungan siya sa paghuhugas ng mga pinagkainan nila. Ang dalawang bata ay narinig niyang pinagpapahinga na ni Winona sa guest room. Binilinan siya ni Winston na sumunod sa study kapag natapos siya sa ginagawa niya.
Nang matapos sila maghugas ng mga pinagkainan, ay ipinasya niyang magtungo muna sa hardin sa halip na dumiretso agad sa study. Gusto niya lumanghap ng sariwang hangin. Natitiyak naman niya magtatagal pa ang usapan doon. Naglakad-lakad siya sa poolside. Saka siya naupo sa mahabang wrought iron chair na nakaharap sa malagong flower bed. Katulong siya ni Tita Gina sa pag-aalaga sa mga halaman nito. Sari-saring bulaklak ang naroon. Panay ang buntong hininga niya, para kasi napakasikip ng kanyang dibdib. A penny for your thoughts? Bigla siya napalingon nang marinig niya ang boses ni Wendell mula sa likuran niya. Ang akala naming lahat ay umalis ka na. Hindi nakaligtas sa kanya ang bahagyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kailangan kong manatili rito gaya ng pangako ko kay Winston. I love my brother. Alam mo yan, tumabi ito sa kanya. Pinigil niya mapasinghap. Hindi talaga niya malaman kung anong mayroon ito na tumatakbo sa isip niya na nakapagpapatayo ng mga balihibo niya tuwing magkakalapit sila. Pasimpleng umisod siya palayo rito. Pakiramdam niya ay masikip ang wrought iron chair para sa kanilang dalawa. Hindi ka pa naghahaponan, Anya. Nawalan kasi ako ng gana dahil kay Papa. Hindi mo siya dapat sinasagot ng ganoon. Dahil magkakasala ako sa Diyos, nangatwiran lang ito. Hindi masamang magsabi ng nararamdaman. Hindi sana si Tito Wilfred na sinasagot ng pabalang. Hindi agad ito sumagot. May dinukot muna ito sa bulsa ng jacket nito. Isang kaha ng sigarilyo ang inilabas nito. Kumuha ito ng isang stick at sinindihan iyon bago isinuksok ulit sa kaha ng lighter na ginamit at saka ibinalik sa bulsa ng jacket nito. Humitit ito ng sigarilyo. Kapag kuwan, ay binugang usok. Masama sa kalusugan ng paninigarilyo, sabi niya. I know. Alam mo pala, bakit mo pa ginagawa? Do you want me to quit? Yes, of course. Bakit? Concerned ako sa health mo. Ngumiti ito. Itinapon ito sa harap niyang sigarilyo at saka tinapakan. I've quit smoking. Sa pakiwari niya ay may masuyong kamay na humaplos sa kanyang puso kahit alam niya hindi seryoso ito. Pinagbigyan lamang siya nito. You quit smoking. Later, babalik ka muna naman. Nakangiti pa rin ito. Alam mo bang nagsimula ako manigarilyo when I was 13? Siguradong sunog na mga baga mo ngayon. Hindi naman siguro. Tigilan mo ng paninigarilyo. Alam mong walang idudulot na maganda iyan sa kalusugan mo. He looked at her intently. I like it when you talk to me that way. Kapag sinasabihan ako ni Mama na huminto sa paninigarilyo, hindi ko maramdaman na ginagawa niya iyon dahil concerned siya sa kalusugan ko. Noon ay palagi niyang sinasabing huwag ako manigarilyo, lalo na at nakikita ng mga kaibigan niya at ng mga kasama niya sa grupo. Naramdaman niya ang pait na dinadala nito sa dibdib. Mahal ka ni Tita Gina. Mas mahal niya nila si Papa, si Winston. I was always the bad son. Wendell, pasensya na. Ikaw na pagbunmuntunan ko. I have never talked to anyone like this. Okay lang. Naintindihan niya ito. Ramdam din niya ang pagkakaiba ng pagtingin ng magulang ng mga ito sa dalawang anak na lalaki. Palibhasa ay hindi marunong sumaway si Winston sa anumang gustuhin na magulang. Kahit ang kursong kinuha nito sa kolehiyo ay ayon sa kagustuhan ni Tito Wilfred, kaya mas pinaboran ito ng mga magulang nito. Si Winston, binabawalan mo ba? Tanong ni Wendell. Wala namang dapat ipagbawal sa kanya. Sa bagay, he's perfect. Walang bisyo, mabait, nasa kanya ng lahat. Maswerte ka kay Winston at maswerte rin siya sa'yo. How I wish I had a girlfriend na maaaring magbawal sa akin na magyosi. Kinalibutan siya sa sinabi nito. Girlfriend? Bakit? Wala ka bang girlfriend? Sa ngayon ay wala. Nagsawa na rin ako siguro. Gusto ko muna ng break. Sinundan nito ng malakas na tawang sinabi. Yung mga past mo, lalo lumakas ang tawa nito. Ang sama talaga ng dating ko, no? Mga past, plural talaga. Tumawa rin siya. Totoo naman na, ilang beses ka nagsama ng babae rito at iba-iba pa. Alright, mga past, anong tanong mo tungkol sa kanila? Wala ba nagbawas sa iyo ng manigarilyo? Halimbawa, no one I remember. Karamihan sa kanila ay naninigarilyo rin.
Ditigilan mo na totally ang paninigarilyo. Tapos, humanap ka na ng right girl para sa'yo. May katulad ka pa ba? Ha? Kagaya mong maganda, mabait, at mapagahal, pero gusto ko, may dagdag na qualification. Hindi siya kumibo. Tumungo siya, mabuti na lamang at madilim sa lugar na iyon, kaya hindi ito nakita ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Alam niya nag-blush siya dahil nag-init ang kanyang mga pisngi. The qualification I want my girl to have aside from being kind, pretty and loving is being strong-willed. Gusto kong kaya niya paglaban ang nararamdaman niya. Napalunok siya. Hindi naman siguro siya pinariringgan nito. Wendell loved his brother so much. Sa tingin naman niya, ay nilarespeto nito ang pagkatao niya at ang relasyon nila ni Wendell. Tumayo siya. Kung gusto mong kumain, pwede kong initin ang ulam. Pwede? Sige, tumayo rin ito. Ako na lang mag-isa. Ihahanda ko na lang ang mesa. Tapos, tatawagan kita kapag okay na. Total, ikaw lang naman at sa kusina na lang kita ipaghahain. Tutulungan kita. I live alone. Lingguhan ang punta ng cleaner sa condominium unit ko. Hindi ako sanay na pinagsisilbihan at higit sa lahat, alam kong pagod ka na rin. Hindi na siya nakatanggi nang sumunod ito sa kanya pagtungo sa kusina. To her surprise, naging magaan ang pakikipag-usap niya dito. Kung saan-saan na napunta ang usapan nila. She found him to be a very knowledgeable person. Marami ito nalalaman sa politika at ekonomiya. Nagkwento na rin ito tungkol sa negosyo nito ng pagbabay and sell ng mga sasakyan. Mayroon na raw itong 2 malaking talye sa Laguna. Bumibili raw ito ng lumang sasakyan, inaayos at sakay pinagbibili iyon sa halos dobleng halaga. She enjoyed listening to him. Para nakapunta siya sa ibang mundo. Nakausap mo na ba na masinsinan si Winston? Maya-maya ay tanong nito. Hindi pa, wala pang pagkakataon. Sana'y makausap mo siya at mapapayag mo siya sa gusto mong mangyari. Sana nga, kung magbubuo kayo ng pamilya ni Winston, sana iyong normal. Hindi ko sinasabi na hindi normal pamilyang binuo nila mama at papa. It's just that there's something wrong somewhere. O baka nga kung mali sa pamilyang ito. Sabi nito, saka ito tumawa ng malakas. Hindi ka lang nag-reach out o hindi ka nagpapa-reach out sa kanila. Sa aming lahat, hindi mo ko naiintindihan. Wala nakakaintindi sa akin. Naiintindihan kita, Wendell. Alam mo ba nung bagong dating ako rito at una kitang nakita, gusto na kita maging kaibigan gaya ni Winston? Pero sinabihan kanila na iwasan ako dahil masawang impluwensya ko sa iyo? Hindi, pagsisinungaling niya. Noong bagong salta siya sa pamilyang iyon, isinabihan siya ni Tita Gina na huwag mong pa-influensya kay Wendell, na dapat ay palaging si Winston ang kasama niya. Kaya nga bata pa lang siya, ay nararamdaman na niyang pinagmamatch sila ni Winston. May kabit-balikat si Wendell, iniba ulit nito ang paksa ng usapan. Masarap ang pagkain. Sino nagluto? Ako. Tinulungan ako ni Nita. Maswerte talaga si Winston sa iyo. You are a superb cook. Sabi nito, bago'y sinubong isang hiwa ng steak. Pero kung gusto ni Winston na maranasan maging mister mo siya, dapat wag niya siyang tumuloy sa basilan. Pinilit niyang ngumiti. Ang sabi naman ni Tito Wilfred, makikipag-coordinate daw si Winston sa mga sundalo ron para hindi siya mapahamak. Umiling ito. That's not a guarantee na hindi siya mapapahamak. Sabi ko nga sa'yo, kung iyong mga sundalo nga may dalang mortar, M16 at tangke ay napapahamak, siya pa kaya? Hayaan mo, pipilitin kong pigilan siya. There's a best way to do that. Paano? I know it's too personal to suggest what's in my mind, but I think this is what you should do. Ano? Seduce him? Seduce? Anong? Of course you know what I mean. Seduce him. Give him what any man wants. Kapag ipinakita mo kay Winston ang sinasuggest ko, natitiyak ko hindi na niya gugustuhin umalis pa. Nag-init na naman ang kanyang mga pisngi. Hindi gaanong kaklaseng lalaki si Winston at hindi rin ako ang babaeng kayang gumawa ng ganoon. I didn't mean to offend you. I'm just being truthful and honest. You might have a wonderful relationship with Winston, but whether you accept it or not, it's lacking something. Ilang taon ka na? 27? 26? And Winston is 28. You have been together for 3 years, but have not yet enjoyed each other's company. I'm not saying I'm right, but you're suppressing yourselves.
Tumayo siya at kumuha ng juice sa refrigerator. Sinalinan niya iyon ng baso. Naupo ulit siya pagkatapos. Masaya ako sa relasyon namin ni Winston. Nagsasuggest lang ako, kung gusto mong hindi mapahamak si Winston, you must do something. Kung mahal ka talaga niya, magpapapigil siya. Sinulyapan niya ito. Agad din siyang nagbawi ng tingin dahil para napapaso siya sa uri ng tingin nito. Sabay sila napalingon nang bumukas ang pinto at pumasok si Nita. Teresa, ipinapatawag ka ni Winston, sabi nito. Tumayo siya. Mauna na ako sa iyo, Wendell. Kailangan na nila ako sa study. Tumango ito. Sumunod siya kay Nita paglabas. Habang palapit siya sa study, ay para nagsisikip ang kanyang dibdib. Kapag nakikinig siya sa usapan ni na Tito Wilfred, Tita Jean at Winston, ay para hindi siya makahinga. Samantalang kapag si Wendell ang kausap niya, ay lumuluwag ang kanyang dibdib. Seduce, mga ka-felisidad, ang ipinayo ni Wendell na gawin ni Teresa. Kaya bang gawin ni Teresa alang-alang sa pagmamahal niya kay Winston? Kaya naman, abangan!